And we're live again. Hello, everybody, to Beyond the Cage. How is everybody's afternoon, morning, noontime, evening, wherever you are in the world? How's everybody? We have a comeback guest this evening. Really interesting, and it's one of the I would say one of the most like powerful, or not really powerful, like controversial uh, founding members, founding members of the second generation of MMA Philippines. How is everybody doing? How is my audio? Let me just check. Audio. Yep, my audio is clear. Everybody can hear me. Let me just. Okay. Let me just browse real quick here. How can I share this? Well, anyway, okay. Share copy. Trying to share my own thing here. Hello, good afternoon to my first live viewer. How are you doing this afternoon, or this evening rather? Hello, everybody. Sharing this. All right. Hello to my live viewers. Good evening. How are you? How are you? We're just waiting for our guest to pop up here. Hello, Mike Saison. Michael the Magnificent Saison. He is one of the integral members of the or founding integral founders of like MMA Philippines. Hey, Mike. Why don't we hang out sometimes, or maybe train sometimes? Yeah, I don't know. So we're just waiting for our guest tonight. How is everybody? Uh, it's so weird. I have this separate monitor that I can see myself live, like not on the app that I'm using, but it's on a like I can see myself on Facebook Live. It's so weird. Okay, so let me just check on our guest for this evening.
All right. He's gonna be here any minute now, any second now. Hello, Jensen Taladad, Jensen Kid Rock Taladad, one of the rising stars of Philippine MMA. Very excited for this guy. I think he has a fight. Jensen, can you confirm you have a fight this coming? I think July. Was it the third installment of your trilogy with Rodtang ng Pinas? Was it? I can't remember. Was it July? Can you please comment down the comment section? I'm having coffee. I just woke up. I took a nap, like, because you can see it in my eyes. Like, I took a nap. I don't lie. You know how it is. Hello, I have significantly larger uh, live audience tonight. I wonder what's up. Is it because of the cold weather or something? Everybody's inside their houses. Oh, hey, one sec. Let me look at the settings here, Joe. Okay, how about now? All right. All right, everybody, without further ado, let me introduce my guest. He is the founding member and the president of one of the hottest promotions here in the Philippines, Joe Vincent. So, and he went out. One sec. Just probably having technical issues. Okay. All right. Okay. Here we go. Hello, Joe. Is my Hello audio? guys, what's up? Sorry. Sobrang late. I was answering my module right now. So, I have upcoming exams. Was it in the in your pilot class? Yes, in my aviation. Ah, Something to do with okay. my aviation. Nice. Sobrang ano ba? Sobrang in deep ba? Sobrang stress ka ba dyan? Sobra, 22 subjects. And then, galing kasi ako Wow. Russia. So, I need to coop up for the days na nawala ako. Mm-mm. So, because may hinahabol kasi akong deadlines for submission of my resume. Mm-mm. Wow. It's amazing na paano mo siya nababalance, di ba? And At the same time, while I'm healing my wound. So, that's the best part of it. parang ano, no? Adding insult to injury, no? Grabe. So, speaking of, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Speaking of yung sa Russia nga, can you talk about your fight recently from itong recent fight mo from Russia? What can I say is like what an experience, no? Win or lose, this is a very very great experience. I was able to meet the owner of NWPA and make a very good relationship with him between his promotion and my promotion. Wow. So that's the part of it. So and then yung experience na binigay sa akin, no? Ilang tao lang ba nakapasok sa Russia, no? Mm-mm. And then St. Petersburg, napakagandang bansa. Sobrang gandang bansa, sobrang tahimik. Mhm. And then maganda talaga. And then regarding with the fight, nakalaban ko si Maxim. Sobrang bait ng tao, no? Mhm. Number 5 sa mga hindi nakakalam, number 15 siya sa Russia.
And then isa siya sa uprising prospect talaga makapasok sa UFC. So, yun. Tinanggap ko yung laban sa kanya. And then on that day also happens na parang Independence Day ng Russia. So, sobrang tuwa ko na in-invite ako ng promotion nila on their Independence Day fighting the number 15 rank in Russia, and then sa region nila number 3 sila. Number 3 siya. Wow. So, So this guy is really high caliber sa Russia, di ba? yes, sobrang high caliber siya. And then sa mga taong may nakita kasi ako, may mga nag-message sa akin, then nakita ko sa mga comment, no. Ayoko na lang din mag-focus sa kanila, pero nag-comment na bakit ka lumalaban sa ganyan? Yung parang ba't ako lumalaban sa mga ganong klase, mga class A na fighter na alam mo naman alanganin eh. Yung mga ganon ako na-comment eh. Alam mo naman sure lose ka, ganyan. Akin, first and foremost, dikit yung laban. Mukhang matatalo ko pa nga siya sa totoo lang eh. Have you watched the fight, Uncle Jack? Yes, I did. Kaya siya sabayan. Kaya talaga siyang sabayan. Kating ko nga pag nanalo ko doon, di ba? I'll bring a very good name, no? Magandang pangalan para sa akin. And then I'm not just fighting for the money, I'm fighting for what's left for me, no? Parang gusto ko talaga may patunayan eh. Hindi naman na pera yan eh. Parang if you come to my age, gusto mo na lang lumaban, gawin yung gusto mo. If natalo ko siya, then that's a good. If natalo niya ako, wala naman wala eh. Diba? I'm the underdog anyways. Right? Kasi isipin mo, ikaw yung top dog, tas natalo ka. So, yun lang naman. So far, natuwa talaga ako sa laban na yun. The fight in WNPA in Russia, very good experience siya. Sobrang ganda. I made a very good deal. I learned a lot. I earned good. And then, I met a lot of good people. Ang dami ko nakilalang mabait na tao doon. Ma-share ko lang, no? Yung doon sa Russia na nilabanan ko, iba pa pala yung mga tao doon. Iba yung mga mukha nila. Blonde and blue eyes sila. And then iba yung mga tao na parang sila Khabib. Ma-share ko lang. Ganun lang. Yung taong sila Khabib, sila yung parang sabi nila sa akin doon, is taga-province. Yung mga nasa bundok. And then sila, tong guys na to, is city guys. They call them city guys. So, yun lang. And then, yun lang. Napagkamalan pa ako mafia. Kaming dalawa ni Coach J. Nakita ko kasi yung pormahan mo dun, para kang somewhere from, para kang si Shelby sa Peaky Blinders, ang astig. That was an accident. That was an accident. Kasi wala akong panglamig na, sabi ni JL, siya na raw magdadala. So, kinuha niya doon sa pamangkin niya. Yung pamangkin niya, 6-footer. Supposedly, dapat hanggang bewang lang yun. So, nung ako nagsuot, nagbuka siyang palda. Diba? Nagbuka siyang dress. So, end up like that. Nagbuka akong ganun. Gangster in some ways. Tapos may sugat pa ako doon. But you look good, man. You look good. In-screenshot ko nga eh. It turns out na mukhang maganda. Yun naman sinasabing unexpected things, but it turns out very good. But I wanna talk about yung laban mo kasi nakita ko, I just wanna point out, since I'm into commentary na recently, hindi siya, it wasn't like this. It wasn't like this. Ganyan siya eh. You know, it's just a matter of sobra na kasi yung dugo ng cut mo. Like, nakakasabay ka. And not just nakakasabay ka. You were dictating the pace at one point sa laban. So, and looking at sa kay Maxim yung kalaban mo, ano siya, 'di ba? Ambidextrous siya. So, he can go left, he can go right. 'Di ba? So that's something na if you're fighting, just so everybody knows, if you're fighting, sobrang nakakalito siya. If you're fighting, nasanay ka na right-handed yung kalaban mo or left-handed, sobrang nakakalito yun. It's gonna throw you off immediately. So yun lang yun. That's just my comment. People keep saying na si Joe Vincenzo underdog yan kasi ang kalaban niya Russian, Caucasian yan, ang buto niyan iba, ang muscle niyan iba. Well, yes, but that's just my observation. Hindi pantay yung skill set niya eh.
meron kang pang-answer sa kanya, meron din siya pa-answer sa'yo. So, it was just a matter of your head or your cut. Well, So, yun it lang. was thanks to you, no? Kasi nasanay akong lumaban ng kaliwete. So, kaliwete ka, di ba? Tapos sila Jansen kanan. Oo. Kaliwete, kanan. Kada pupunta ako doon. Kaya alam ko magsi-switch footing siya. If ibabalik yung oras na yun, if I could turn back the time, may isa pa akong game plan na gagawin para sa kanya. I admit na natalo ko. Pero if babalik ako ng parang 3-4 days ago na bago ng laban namin, I could have done another weight of cut weight method. Kasi di ko naman sinisisi, no? Pero talo talaga ako, ulitin ko. Iba pala mag-cut weight sa sobrang lamig na area, Uncle Jack. Yes. Tanong mo kay Coach JL, yung kamay ko that time is mali yung approach ko sa pag-cut weight eh. Usually kasi sanay ako dito, di ba, na mainit. Pagpunta doon yung lamig niya, sobrang lamig. -2, -3. Meanwhile here, where we're doing like 33, 34. Oo. So, iba-iba. Mali rin ako ng recovery. If I could have just done a little bit better. Yun lang na din naman. If I could have, like what I've said, talo ko. Pero if I could have changed things, ibahin ko. Pati may isa akong game plan na isip. Yun, nakita nyo naman second round going to third. Ilang segundo na lang, yung tuhod na yun, hindi ko na, ewan ko ba, ba't ako lumuhod? Ano siya, hindi siya masakit guys, hindi siya masakit. Uncle Jack, di siya masakit. It's just, pagtuhod niya, sa lubong, tapos, pa-slice talaga yung tuhod niya. Hindi siya masakit. It's just, may tanong mo kay Coach JL, if he was just here, nakatayo agad ako pa-slice lang talaga yung ano. And then, ewan ko, matagal na akong punitin yung muka. Punitin so, talaga. Parang it was caught in a perfect angle na talagang makakat ka. Okay. I see. Oh, punitin. Speaking of Coach JL, here, let's welcome the international coach. The one, the only, JL Tolentino. Bulaga. Ganda nun. Musta mga idol, mga brother? Pagigising ka ni Coach JL Medyo. Parang nag-nap ka din tayo Russian time pa Di ba nakaka-recover Russian time pa, kaya kagising lang. 10 days kami sa Russia, by the way, so Coach JL, can you share yung experience mo? And so na-share ni Joe yung experience niya as a fighter sa Russia. Ikaw, I want you to share your experience as his cornerman and his coach sa fight niya sa Russia. Ayun, siguro as a cornerman, siguro yung okay naman, alam mo, isa sa mga pinaka nagustuhan ko na lugar talaga yung Russia. So, pagdating naman sa talaga, okay naman sa Russia, lalo na yung mga tao. Sa lahat na napunta akong bansa, sa lahat na napuntahan ko na lugar, itong Russia yung pinaka-gusto ko ang mga tao. So, yung being there helpful, so di naman kami siguro ganung nahihirapan kami. Dahil, syempre, alam mo naman yung bansa sa Russia, may madaming mga bagay na nasahan namin, kala namin meron doon na yung pala wala. Dahil nga, syempre, yung bansa nila, dahil nga, alam mo naman yung nangyayari sa bansa nila, may mga product na mga hindi pinapapasok, may mga So, pero okay naman, kinaya din naman. So, thankful din sa mga ibang mga Filipino din doon na na kumausap din sa amin, na nahihingan ko ng tulong na advice na makakabili ng mga ganito mga kailangan namin. Tapos yung experience namin sa Russia as a cornerman, okay naman. Lalo na yung lamig, pero sanay naman kasi ko sa ng lamig. Alam ko parating na rin sa amin yan, napoproblemahin namin yan. Lalo si Joe. Yung talagang yung napanood ko nga ganina yung pinroblema nga talaga rin namin yung nag-cut weight kami dahil sa sobrang lamig. So, doon pa lang sa cut weight namin, nagkaroon kami talaga ng problema doon.
Pero yun, still put out pa rin naman namin. Nakapasok naman kami sa ano, sa baga nga sa timbang nakapasok naman kami Mm. kahit nahirapan kami. Tapos pagdating naman sa mga ano dun, sa mga tao dun, sabihin natin sa mga fighter nila sa Russia, kaya yun. Sa'kin sa lahat ng international fight ni Joe, yun ang pinaka-ano, para sa'kin ang panalo na, eh. Naunahan lang, eh. Yung nga yung sabi ko nga, yung like ko sinasabi di ba sa mga interview sa MMA, talagang yun ang beauty ng MMA, tipong maisahan ka lang talaga. Yun, maisahan ka lang talaga. Parang nangyari kay Mario, naisahan lang din. Yung gano'n, yung talagang may gano'n talaga minsan na chances Mm. sa MMA. Na sa'yo na yung first round, sa'yo na yung second round, hanggang tas sa last round, nag-aalaga ka na lang, naisahan ka pa. Mga gano'ng Mm. storya. Gano'n lang din nangyari sa'min, naisahan lang talaga. So sa'kin, baga nga, sa lahat ng laban ni Joe, ito yung parang gusto ko talaga ng, eto parang gusto ko ng rematch, di ba? Yung gano'n, dahil talagang ano lang 'to, eh, mga gusto, eh. Tapos siguraduhin ko naman lahat naman ng fans siguro, sa lahat din na nakalaban ni Joe, ito yung mga exciting talaga, eh, na kasi ito, magagaling lahat yung nakalaban ni Joe. Pero lahat ng mga laban halos ni Joe, laging laging pati rin yung maging exciting yung laban. Ano rin, eh, kasama rin sa game plan ni Joe yun, eh. Mm. Na nga pagsampa ni Joe, gusto niya na manalo, gusto niya pa-exciting yung laban. Tulad dito sa laban na 'to, di na pinroblema ni Joe yung maging exciting ang laban. Kasi yung kalaban din niya, exciting fighter din. Well, Yung By the yes, way, I guys, was. parehas kami nagkaroon yan, no? Just to share lang. Parehas kami nagkaroon ng bonus ni Maxim. Wow. Bonus. Yun ang nasasabi ko sa inyo. Anyway, yun lang naman, just to share. So, So ayun, sa'kin So yun, yung nga. Tapos ayun, sayang din naman talaga. Talagang kita niyo naman bago umabot yung nangyari kay Joe, ilang elbow yung pumasok. Talagang di niya papunit na siya. madepensahan. Ha? Papunit na. Naunahan lang Papunti talaga yun, eh. niya. Kaya Mm. nga yun nag-uusap nga kami na parang anong pang dapat ginawa, eh. Sabi ko wala, eh, talagang isahan ka lang. Talagang alam mo yun, isang beses mo lang din kasi sa'kin ano, eh, yung nung mani si Joe, nagka-error siya nun. Pero yun lang yung unang error na nangyari sa kanya sa buong laban na yun sama mo first round. Tapos nadali rin agad. Talagang sabi ko nga talagang wala tayong pagsisisihan, wala tayong dahil sabi ko, gusto ko nga tapusin mo na lang yung round na ano, umi-elbow ka na lang kasi di niya madepensahan. Lahat nung galaw mo nung una nadedepensahan niya sa elbow, hindi talaga lahat pasok, 4, Mm. 3, 4. Biro mo parang elbow lang 3, 4 pumapasok, 'di ba? Sabi ko siguro dun sa pang-5 naman, bibiyak na 'yan, 'di ba? Mm. Eh, may time pa. Ganun talaga MMA, WTF Mm. MMA, ganun talaga, Oo nga eh. 'di ba? Joe, I wanna ask you, since you've been into a new area of the world. Kasi most of your fights were in UAE or somewhere here in Middle Asia. East. Uh, um, I wanna ask you, as a promoter, I wanna ask you, ano yung mga na-observe mo doon? Like, stuff like that. Ano yung mga na-observe mo na somehow pwede nating i-apply here sa Pilipinas? Actually, guys, ito lang ma-share ko lang. Lumaban ako UAE, Brave, 1, tsaka sa Mm. NWPA, Russia. So, next sa laban, balak sa Germany or Italy. So, never pa ako lumaban technically sa Asia aside from the Philippines, no? Lahat na nilaban ako, Middle Mm. East, Russia, ganyan. Iba-iba sila ng rules, eh. Sa labas. And then lahat ng rules sa'yo, yung magaganda, lahat nilalagay ko sa Philippine Combat Championship. And then, wala talagang standard, eh. No? Mm. Coach JL, tama. Wala talagang standard na rules. Kasi dito, katulad Sabi ko dito, di ano ba? yan, Joe, isa lang na may standard yan, eh, tapusin mo yung kalaban mo. Yun lang. Mm. That's the standard rules. Kailangan tapos yung kalaban mo, tulog. There's no standard na, ito si judge ganyan, si judge ganito. Wala talaga kasi doon lumaban ako sa Brave. Ah. Tatlong judge doon yung kay Mukae. Hindi, sorry. Lumaban ako sa UAE.
pangalawang laban ko, 3 judge doon, lahat grappler. Mm. Diba? So, of course naman, favorable yung grappling that time. Mm. Tapos, same goes sa, lumaban ako sa dito, sa One Championship. Lahat naman, striker yung coach, yung judge. So, wala naman there's no such thing. Tama si Coach JL, the main part of this as Filipino, once na lumaban ka sa international, your goal is to win. To finish the fight, yun yung goal mo talaga. Kasi you never know the judge Wala naman talagang criteria yan. Mali mo si judge ganito, ganyan ang gusto. Si judge ganyan, ganito. No? So, Totoo. So, yun. funny lang na it's just I'm seeing a lot of stuff na ganito dapat mag-judge, ganito mag-judge. Mm. Your goal as a fighter is to finish the fight. Ako, coming from me, veteran fighter na ako. Ewan ko kung yung nagsasabi na yan, veteran ba yun? O lumaban ba sa MMA yun? Hindi ko naman alam, So, ako naman, I've been there, done that. No, lumaban na ako sa international. Nagsasabi na kung lumaban ba sila. I see. So, talking about that, yung rule set, kasi there's been a lot of, after the PCC 1 and PCC 2, there's been a lot of promotions. As my question ako sa'yo mamaya, hindi pa yun so after PCC 1 and 2, there's a lot of promotions na nagpalaro, and there's a lot of noise sa online, sa social media na about mga rule set, ganyan, judging na mali si ganito, mali si ganyan. What can you say about that? First and foremost, di natin maiwasan yung pagkakamali, no? It happens. It happens. Di natin maiwasan yung pagkakamali. So how do we minimize it? Maglagay ka ng experience na tao sa yung alam niya yung ginagawa niya. They're veteran. No? So, kasi bakit veteran or kailangan experience ito? Buhay yan Ako, every time na umakit ako ng cage, aminin ko sa inyo, kinakabahan pa nga ako Diba? Things could end up like that. Sorry to say, but may napanood ako laban ni Margalio recently lang. Jason Margalio, he's a very good friend. Tropa to, sobrang tropa ko. Pero, ewan ko, Uncle Jack, can you play it here or whatsoever? Grabe, no? Sobrang daming unnecessary shots. That's the reason why you need to put an experienced referee sa gitna nung Grabe, 15 suntok. Was that the one ginanap yung sa na front kick siya? Oo. Trending okay. There's a lot of fighters sending it to me sa mga group chat, nakikita ko sila, nakikita ko ganyan, pinagtatawanan nila na ano ba, may galit ba kay Margalio yung referee or whatsoever? Grabe, isipin mo, buhay yun. May chance mamatay si Margalio sa mga suntok na yun. Yes, that's very true. Siyempre ako bilang fighter, nasaktan din naman ako. Diba? Bakit ganun? 1, 2 shots, 3 shots, pwede nang awatin yun. Regardless if it is a title shot or not. The mere fact na i-cover up So, ibig sabihin ba, pag title shot, i-cover up, kailangan paabutin natin ng 20 suntok? Tsaka tsaka pagka alam mo yung nangyayari na gano'n na marunong ka tumanggap ng front kick. Alam mo yung front kick na yon. So, tapos na yun hindi ka makabangon. Tapos na yun Yan ang sinasabi ko, Uncle Jack, Coach Jel. That's the reason why you need to put someone inside the cage na may experience sa laban. Kasi yung masipa kaya ang sakit nun, hindi mo naman maaaral sa module yan Maaaral mo ba kung gaano kasakit yun? Mababasa mo ba yan? Mababasa mo ba sa criteria yan? That's right. Same goes as flying a plane. Pwede mong aralin lahat ng module, pero iba pa rin pag nandun ka na. Iba pa rin yung same goes sa laban. Katulad niya, buti sa atin, I'm very grateful, no? Meron tayong head referee natin na si Coach Nong. And this guy is fighting since URCC 1. Grabe thankful ako dyan kay Coach Nong kasi ako, I'm just starting out as a commentator and an announcer, and ayoko na mamali
ako pag-announce ng winner. So I always ask him kapag ganyan. So there, thank you. Shout out to Coach Nong. Let's pause for 1 sec. Let's go to the comment section. Sabi kanina ni JJ Matoto, yo JJ. Sabi niya, multitasking idol si Joe Vincent. So, kasi, you're handling promotions and nag-ano ka, nag-pilot class ka, that kind of stuff. Shout out, JJ Matoto. Watch out po mga Lodi Bells. Mark Delantar, shout out. My man. Si John Anik ng PCC. Ito, may comment si Jensen. Sabi niya, parang yung sa laban ni Marvin sa Brave. Oo. Ayun. Sinara ko lang muna yung kortina. Ito, comment ni Mark Delantar. Ako po, bago pa tumama yung unang suntok, awatin ko na po. Ayaw kong may masaktan. Grabe ka talaga, Mark. Ikaw, Gusto ko to si Mark dito talaga eh. Very engaging to eh. Guys, si Mark Delantar, yung mga kaibigan kong matchmaker, tsaka tinatanong nila, saan ko daw kinuha si Mark Delantar? Dami, totoo, hindi ako nagbibiro. You can ask also Coach JL, no? Daming foreigner kong kaibigan. Kala na sobrang pro ni Mark Delantar sa pagiging commentator. Hindi nila alam first. Diba parang recently lang laging ganyan si Mark Delantar, pero kung he acts like yung promotion ko, bala ko, small key lang. Parang mamaliita lang. Dahil kay Mark Delantar. Parang, ewan ko, sa jive niyo ni Mark Delantar, nagmumukhang yung promotion ko. Nagmumukhang ako din eh. Na-amaze ako habang nagsasalita siya, naririnig ko sa monitor yung boses ng ko. Wow, this guy. Grabe. Kala mo feel no? Yung boses ko pang supplement na lang sa kanya eh. Siya talaga yung main commentator eh. Grabe si Mark Delantar. Sobra yan. Thank you. Sobrang grateful ako. Shout out Mark Delantar. Sobrang thank you. I'm finding a way para makabawi ako sa'yo. Totoo yun. Kahit nga yung kasi kahit yung ito napaka-simple lang talaga yung pagdating doon sa commentator nyo. Nung nanood kami ng PCC3, may mga Russian din kaming kasama nun. Nanonood sila, na-enjoy nila yung yung commentary nyo. Siguro kasi English nyo ang ganda talaga yung pagka-Taglish kasi naintindihan din nila. Na kahit Taglish, may English, may Tagalog, sakto, pasok. Na-enjoy Grabe. diba? May comment na naman, may sly comment na naman si Jensen to. Na-seminar. Yabang natin na-seminar. Meron kayong promotion. Na-seminar. Na-seminar na daw. Mag-attend kasi kayo ng seminar. Tanga lang yan. Seminar ni Jack. Puro kalokohan. Okay, okay. Ito medyo hindi ko alam kung how would you react to this question. Pero ito, Joe, personally, you know me, hindi ako nagtatanong sa iyo I don't ask if you don't tell me. Pero I think this is too deep and too serious para palampasin ko. So I'm gonna ask you. There's been may mga paano ba? Reliable sources ako na naririnig. There's this group of people or there's this one person. I'm not sure. Siguro one person siya or group of people. Trying to get inside. Trying na pumasok sa promotion mo. Ano bang what is this? What's the truth about this? Ano ba ito? Yun lang yung alam ko eh. There's this group of people or one person na tinatry niyang pumasok sa PCC or something like that. What can you say about this? Hindi ko alam Uncle Jack, kanino mo nakuha yung story na yan. Pero, meron may some group nga daw na nabalita. Lumapit sa akin yung barkada ko. In-name drop ko na si Rolando D. Then, may sinasabi siya na ganito, ganyan. Then, sabi ko,
sabi ni Rolando D sa akin na may gusto daw pumasok sa ano ko, baka pwedeng ganyan. Pwede sila mag-officiate and whatsoever. Akin lang naman, paano ko ba sasabihin? I'm just a starting MMA promotion, no? And then limited pa yung budget ko. May budget pero limited. Una sa lahat, don't get me wrong, ayoko makipag-away whatsoever. Wala akong pambayad. Pangalawa, and if they're doing it for free, ayokong may mangyaring masama. That's the reason why I'm putting an experience na referee sa gitna. I really trust, someone I really trust, like Nong Laurio. Okay, I just don't put someone there na basta gusto ko, ako kasi ang requirement ko, kailangan kung magiging referee ka, magiging judge ka, kailangan, o magiging judge ka sa Philippine Combat Championship, is kailangan may experience ka sa laban. Diba? Yun lang naman sa akin. Ako, again, personal opinion ko yon. Ako gumastos So ayokong may mangyaring masama. 'Di ba? So that's the reason why na kahit ganun yung budget ko, I put trusted people sa circle ko. Alam ko walang mangyaring masama pag sinong ang referee. Though may mga pagkakamali, hindi natin maiwasan, pero I trust him. Like I could vouch for him. Like kunyari, if wag naman, may mangyaring masama daw, I'm willing to pay the price kasi I trust him. Just imagine this, Coach Jel and Jack. May isang tao daw pumasok sa palaro natin and whatsoever. Nagkamali siya. May nangyaring masama doon sa fighter. Sino magbabayad? 'Di ba ako? Yes. Sino ba kakasuhan doon? Sino magbabayad nun? Ako ba? Ano lang sasabihin nila sa'yo? Sorry. Kasi wala sila experience sa laban. Di nila alam ano nangyari. Hindi naman ganun, no? So, and then again, I'm going back. Nagsisimula pala yung promotion ko. Limited yung budget. So, ilang naman. Never ako magpapapasok na someone I don't trust inside my circle. As for now. And then I will keep it. No? I think hanggang matagal. Di ako magpapasok ng... kayo ba, bumili kayo ng bahay? Matanong ko lang kayo, bumili kayo ng bahay at lupa. Bahay at lupa sa inyo, biglang may lalapit sa inyo sasabihin, ganito ang oras ng pagpasok, ganyan. Ang oras ng paglabas, ganito. Ang design ng TV mo dapat nandyan. Dapat ganitong oras ka maglalaba. Coach Jael, ganitong oras ka kakain. Payag ba kayo? Sa akin, di ako papayag. Ewan ko sa inyo, Pero ang PCC is halos gastos ko talaga. Pwede naman sa akin yun. Pwede sa trusted ko na interior designer ko. Diba? Then again, yung word na trusted. Pinagkakatiwalaan mo. Kung wala naman akong tiwala sa isang tao, bakit ko pagkakatiwala sa kanya? Hindi, kasi maselan na trabaho, yun. Hindi para ano mo lang yan. Para sa bahay na ikumpara nga ni Joe yan. Kung kahit ako, magpapagawa kami ng mga bahay, Pero yung engineer namin, lalo na pagka sa kliyente yung gagawin mong bahay. Di ako basta-basta kuha lang ako ng engineer dyan na bagong graduate na kapapasa lang ng diba? Nang kapapasa lang ng board exam ng engineer, tapos gawin mo tong bahay ko sa kliyente, biglang giba, ay sorry sir kasi ito yung sabi sa libro, ganito yung paggawa ng bahay. Pasado nga ako ng board exam Di ganun yun. Minsan mas tiwala pa ako doon sa foreman na experience ko kaysa dito sa bagong engineer ko na Kabapasa lang sa OJT. Dahil yung foreman ko na gumagawa na to, ilang bahay na ginawa nito, ultimo bahay na tinirhan ko ginawa nito. Nung panahon na wala pa akong pambayad ng engineer, si foreman lang, dinrawing lang sa sa kaha ng sigarilyo. Di ba? Yung bahay ko pero nakatayo pa rin. So anyway, going back to the real topic, to answer your question, no, Jack, yes, may sumusubok pumasok sa PCC. And then my answer is like, as of right now, hindi sila makakapasok. I only put trusted people that I really trust. Pinagkakatiwalaan ko. And me as a promoter, as gumagastos ng lahat. So, there you go. Hindi... Yung nilalagay ko lang doon, mga pinagkakatiwalaan kong tao. Okay? So, I think you have the same opinion with me na ako gumastos Diba? Kung may mangyaring masama, ako pa rin ang gagastos. Diba?
Yun lang Mm. naman yun. I agree on that. So, let me just clarify. So, this person or people, gusto nila na ah, maging Somehow, officials? somehow patakbuhin yung promotion ko. Funny, no? Manager promotion? Somehow, di naman, pero gusto lang nila masunod yung para may sarili silang rules eh. May sarili silang rules and regulations. Oh, So, okay. 'di ba? Nakakatawa eh. Promote ako nagpapalaro tapos rules ako gumastos tapos ikaw masusunod. Parang, 'di ba? Well, parang ano yan parang nakaka-stress yan na i-handle May sarili akong tao, may sarili akong doktor, Sir John. May sarili Oo. akong referee na veteran MMA fighter. And then, guys, may parating pandalawang veteran fighter na tutulong sa MMA promotion ko. Veteran din since URCC1 pa sila. Si Benjo Penson and then Wow. si Coach Faco. They'll be refereeing soon in Nice. PCC4 and above. Well, parang na-stress ako dun sa nalaman ko sa'yo ngayon, Joe. So, nakaka-stress nga din, nakaka-stress talaga. My God. Respect na lang din at the same time, respect. If I declined your proposition, your requested proposal, of course respect na lang din, no? It's like binentahan ako ni Coach JL ng ng kotse, then dinecline ko. Respect na lang. Wala naman na sana yung siraan pa or whatsoever. Kasi may tao ako sa isang government facility dito. Tatawag yun lagi sa akin. Sir Joe, nandito na naman yung best friend mo. Umiiyak. Sasabihin niya, umiiyak na naman yung best friend mo rito. Coach Joe, invite mo na kasi. Gaganon yun. Tatawag yun, Sir Joe, Pwede naman pumunta. ganyan. Nag-reklamo na naman, ko-complain na naman. Di mo daw kasi in-invite. Di mo na naman daw kasi, dinecline mo na naman daw. So, akin lang naman, guys, syempre, we were grown up enough, learn to accept no. No? So, pag sinabi kong ayaw ko, respect na lang. Hindi na yung, di ko tinanggap yung kotse ni JL, hindi ko, tapos sisiraan ako ni JL. Kesyo wala akong ganyan, wala akong ganito. Hindi, yung mga iba sa game plan ko na sinasabi ko sa'yo, Joe, di naman lang yung game plan ko, go sa'yo di ba? So, learn how to accept no na lang. We have some respect in the mutual ways. And ako, as of right now, ayoko talaga mag-retaliate. As of right, ayoko mag-retaliate. Maliit lang ang mundo ng MMA. And somehow naman, this group of people, tumutulong din naman sila sa MMA, no? It's just, syempre, hindi ko rin alam kung anong trip nila, no? Pero ayoko rin naman, mag-retaliate pa. As of right now, And hopefully, hindi ako aabot dun. Well, the goal is ma-unite natin ang MMA Philippines eh. Diba? We don't need enemies. We need to make friends. Minsan kasi ang alam mo kasi yung iba na may misconception nila yung kala nila ang pinaka-best na gawin para mag-unite is to support each other. Minsan hindi eh. Ang talagang best thing to support na mag-unite ang mga isang bagay is yung respeto. Minsan kasi yung suporta mo, yoko naman yun eh. Respetuhin mo na lang ako. Mas maganda yung may respeto na lang tayo lahat. Kahit yung sinusuportahan mo, respeto mo rin. Yung ayaw di magpasuporta, respetuhin mo rin. Respeto lang. Parang mutual understanding na lang Coexist actually. Coexist. Live and let live. Parang ganon, Coach JL. Oo. Hindi naman necessary, kailangan sumama ako sa'yo para ma-support kita, no? Hindi rin naman necessary na kailangan nandito ka, support kita. Pakita mo, kami ni Rolando D, may sarili naman siyang team eh. May sarili akong team. We coexist by supporting each other. Pero hindi naman porket hindi ako nasa team ni Rolando D. Hindi, pangit yung team D na yan, ganito, ganyan. And then same vice versa. Diba? So, somehow, if you're going to support me and then we can coexist. But you cannot expect me na tanggapin ka and then tanggapin mo din ako. Diba? Di ka pare, Joe. No, pare, kaya Coach Nong. Coach Nong, dapat after the training nyo, may Bible verse sharing din kayo. May ganun din. Kasi kami, sa Top Guys, ganun kami. That may ganun din kayo. Standard yun. Diba? Standard yun. Sila Coach D, malamang may prayer din yun after. O kung kayo rin sa Team Scroll, meron din kayo. Tapos pag hindi sila sumunod, ayaw nila nun, diba? Sa loob natin. Hindi ganun.
respeto yung trip nila yun eh. Baka nga wala naman, Mm. di naman nila tayo Oo, wala nagagalaw. namang pakialamanan ng trip. Oo. Karamitan sa hater ko ngayon is mga hindi ko pinansin. Yun lang naman, parang, ano ba, what's the big deal, no? Oo. Don't need to Well, make big deal out of it. And then to message like topology and whatsoever. Pupunta ka sa isang government, mag-complain ka, iyak-iyak ka doon. Hindi ako pinansin ni Joe. oh, wait. Back up. Topology? Ano to? Ano to? Is it that Well, deep? Ano ba? ikwento ko na ba, Coach Jen, o whatsoever? Ano ba to? Ito na maganda si Coach Jen. Wait, Siguro ano maganda. yun? Topology, tapos may government. Ano ba? Some assholes, di ko Oh. alam di ko alam kung sino, pero some assholes message topology and then sinisiraan yung promotion ko. Sobrang funny na nakakatawa. Napakaano talaga Filipino crab mentality has what Ay. can say. Di ko pa alam kung sino, no, pero may idea ako. Then hindi ko alam, napaka-childish. Oo. Oh, bro. Hindi, sana kasi So, sa akin, chinepuan talaga, nasa Russia ako, no? Coach Jen. I was in Oo. Russia right time. Very focused ako sa laban. Iyak siya doon. Iyak siya. Gawa siya tula. Gumawa siya ng tula. Iyak siya. Ganyan. Wow. Ano ba to, Dapat sinend Joe? siya sa MMK. Mali yata siya na nasend. Nag-send siya sa MMK. Grabe, oh. Parang ano talaga, parang best friend mo talaga siya, no? Filipino crowd hindi, mentality. sana sa akin, We pull each other. naka-move on na rin talaga siya. Dahil talagang ganun naman, ang MMA, kaysa naman sa totoong buhay, ewan ko, di naman lahat, makukuha mo lahat ng gusto mo. Mahalaga, Yes. mag-focus ka na lang sa craft mo. Lalo na yung mga craft mo, bagong-bago pa yung craft mo. Mas marami kang dapat ayusin doon sa craft mo kaysa pakialaman yung craft ng iba, di ba? That's what my opinion. Ako payo ko naman sa taong to is mag-focus ka na lang sa sarili mo. Magfo-focus din ako sa sarili ko. We don't need to pull each other down. Believe me. Walang aangat sa atin. Sisiraan mo ko, sisiraan kita. Sinong umangat sa atin? Diba? Tsaka, Pare-pare ano naman yun? You have Ano your naman connections, I have my connections. And then as of right now, of course, ayoko pag gamitin yung mga ayoko nang umabot sa ganun, no? Kakasiraan pa tayo. Yung maganda eh. Focus on yourself. You grow yourself, I grow myself. And that way everyone can like be happy. We can coexist, be happy each other. Well, grabe yan. I hope this gets resolved or, mag-give up na lang siya, focus na lang siya sa sarili niya or sila, whomever, whatever. Man, that's deep. Yeah. Awa na lang naman sila doon sa mga fighter din na natutulungan ng palaro natin. Hindi naman lahat ng fighter kaya nila bigyan ng laban eh. Di ba? Yes. Sabihin na natin talaga kahit papaano yung PCC, yan naman yung mga fighter naman dyan, yung mga hindi ganong nabibigyan din ng opportunity sa ibang palaro eh. Yep. Hindi naman tayo humuhugot ng fighter sa ibang palaro eh. Yang wala tayong problema sa mga palaro eh. Ewan ko lang wala akong nadidinig, lahat natutuwa kahit yung mga iba nagpapalaro. Yes. Diba? Dahil alam nila, di ba? May isa lang na yun sa nagpapalaro pero may din, pero okay lang, wala naman na yun. Diba? Yun yung inaano ko lang na parang tulungan lang tayo, di ba? Lalo na tayo, Diyos ko. Palaro natin talagang sa tulong lang talaga, tulong. Tulong lang talaga na parang baga nga yung mga ibang mga tumutulong sa atin financially sa palaro natin, ano lang din sa kanila yun. Di ba yan, si Joe. Yung ginagastos naman ni Joe sa palaro natin, ano lang naman niya talaga yun. Kung di naman niya gagasasin sa PCC yun, uubusin din naman niya sa ibang bagay yun. Para makapagpasaya sa kanya. Yep. Diba? Kaya lang si Joe na nakikita, di ba? Yun sila Matoto, di ba? Nasarap kaya sa pakiramdam ng gano'n. Yung Matoto nakita pala sa fight card, kinuha na kagad. Yes. Ngayon, ang dami mga pinaprospect na sa atin. At talaga sinasabi, galingan nyo pa, damihan nyo pa yung laban nyo para yung mga ganitong fighter nyo, maayos na yung record, makuha na namin. Diba? Ito mo ngayon sa Russia, tawag ito, ilan yung laban na nakareserba doon para sa Pilipino? 4. 4? Wow.
Yun ang ano. Guys, ano lang, something to announce when it comes to my management is may Sorry. dalawang Pilipino na naman akong ilalaban sa labas. Sabi Secret, ko ba alam mo ba, pero may dalawa ako ilalaban sa labas ngayon. Next month. Next month. Sorry, nasabi ko na. Di ba pala? Ito, sorry. Si Coach JL talaga. Dito, mabalik tayo doon sa ano. Ganina kasi, nung habang nagpe-prepare ako, nadinig ko yung interview mo about sa Russia kay Joe, bakit kumukuha pa ng mga ganong laban. Mm. Di ba? Babalik lang tayo doon kasi nasabi rin lang. Alam niyo sa totoo lang si Joe, pwede nang hindi lumaban si Joe eh. Pero pwede hindi na lumaban si Joe. Dahil kung ako as coach ni Joe, pwede ko na payuhan si Joe na huwag ka na lumaban. Okay na yan. 3 beses ka na nag-champion. Kahit sa international, sabihin natin, di maganda yung naging career mo kasi talagang tumalon ka kagad sa mga Class A fighter. Di kayong parang, sabihin na natin, kaibigan naman natin si Marvin, fighter natin. Di naman natin, sabihin natin na di ka naman parang si Marvin na nga medyo naalagaan yung record ng international na pili natin yung kalaban, di ba? Na natin yung kalaban, nga nakakaano tayo. Di tulad sa'yo, talong ka kagad, malalakas ka agad eh. Pero ito yung sabi ko yung mangbabash kay Joe, na talo ulit siya sa Russia. Simple lang yan eh. Magkakaroon ulit ng offer si Joe, Europe ulit. Sige, ganito. Kung sino yung mga mayayabang dyan na magsasabi kay Joe, natalo ka na naman, mamatalo ka naman, yung offer kay Joe sa Europe, nabigay mo yung pangalan mo sa record. Yun yung nabibigay namin sa inyo, na wag na si Joe, ito na lang. Diba? Makapasok ka lang doon, matanggap ka lang, panalo ka na. Diba? So, wala naman sa inyo makakapaglaro doon eh. Huwag lang. Kung may makapaglaro sa inyo, ibibigay namin, pakakating ko na lang si Joe. Sa inyo. Kasi mas ngayon yung image si Joe as a manager, parang mas gusto namin yung niya, kaysa as a fighter lang. Kaya nga lang anong ginawa ni Joe ngayon sa Russia? Kung di pumasok si Joe sa Russia, paano magkakaroon ng nagiging lang, gatekeeper si Joe eh. Kita mo ngayon may papasok ng mga Pilipino dyan sa Russia. Kasi binuksan niya siya yung nagbukas ng gate para sa atin, di ba? Kasi kahit ganun yung nangyari sa laban namin, nakita na exciting si Joe, professional si Joe pagdating doon. Wala silang problema, professional, di na yung tatanungin niya na ganyan, aalagaan niya ng hindi. Pagpasok namin ni Joe doon, alam na namin kung anong gagawin namin. Natanong na namin bago pa kami pumunta ng Russia. Alam na namin na tumang-tuwa sila. Lahat ng fighter na dumating doon, wala silang problema sa amin na sa Pilipino. Mula sa timbangan hanggang pumunta sa laban, hanggang sa umuwi kami. Wala sila problema. Di ba? Nakita nila, ganito pala magtrabaho ang mga Pilipino, di ba? Yung show na nilalabas ni Joe sa laro. Ganito pala ang Pilipino lumaban, di ba? Si Joe yung naging gatekeeper. Tapos ngayon, ito meron naman mga alok sa Europe kay Joe dahil nakita nila yung laban nila Maxim. Di ba? Tapos sasabihin namin, baka gusto nyo to. Ayaw nila, gusto nila si Joe. Diba? Pero sabihin ni Joe, sige, kukunin ko yan. Pero merong 4 na kasamang na Pilipino. Diba? Laging may ganun. Kala nyo ba manabal na si Joe dahil sa pera lang? O kaya dahil lang din si Joe, din yung gutom sa, sa sikasikatan na lumalaban din. Bukod sa gutom si Joe as a fighter, lahat naman tayo, gutom naman sa laban, gusto natin lumaban. Pero ang number 1 talaga doon, yung gusto ni Joe, yung may masimulan niya kagad para makapasok na yung mga ibang Pilipino rin. Kasi kumari yan, Russia, meron 4 yan, alam ko 4 o 3 yung kasama sa kontrata ni Joe dyan. O ngayon yung 3 sana talagang bibili na namin, nagawin yung exciting ulit yung laro doon para talagang tuloy-tuloy, di ba? Yung pasok ng mga Pilipino sa atin sa Russia, di ba? You know, Coach JL, dyan sa sinasabi mo, naiisip ko is, way back, nung wala pang mga baril, nung nagwa-war ang mga tao, di ba may mga siege silang ginagawa, may mga castle. Way back in Roman times, meron silang award na binibigay dun sa tao na unang makataas dun sa castle ng kalaban nilang bansa or teritoryo. So parang ini-imagine ko ganun si Joe eh. Parang siya yung unang pumupunta doon, then matalo man siya
or mamatay man yung soldier, okay lang kasi binuksan niya yung door para sa ibang mga soldier na makapasok. Parang yun yung naiisip ko eh. Totoo, yung ganun yun. Totoo lang. Tapos halos yung opportunity na gano'n. Kasi pwede naman eh, kung may ibang gagawa nun para kay Joe. Pwede naman yung kung may ibang gagawa para sa kanya nun. Kaya wala eh. Ah, Diba wala, gusto nila si Joe. Diba kasi That nakita in nila yung of laban. itself na gusto nila, hindi, ayaw, gusto namin si Joe, ayaw namin na iba, gusto namin si Joe. That in of Oo. itself is something. Bakit Diba? ba makikita nyo, kung ano, sorry talaga, pero alam niyo naman, kahit sa, sa money first ni Joe, maganda rin, di ba? Ba't ba gumaganda yun? Kasi inaalokan yung unang alok, tinatanggihan yung unang alok eh. Na gusto namin si Joe, ganito na. Oh, gusto namin si Joe, sige, sama niyo ng ganito para pumayag lang si Joe. Di ba? Gusto nila si Joe eh. Di ba? Kahit meron kang ibigay na ganito, na ganyan. Oo. Pero yung nga, what is may kasama ng package lagi na may kasamang Pilipino ng ulit, next event ha. Pero sila rin syempre, di naman pwedeng basta sinabi lang namin na may Pilipinong kasama. May hingin din silang requirements. Oo. Na kailangan yung Pilipino sasama nyo, ganito, ganyan na. O sige, wala nang problema. O, di ba? O yun naman yung kami naman, kaya yan dyan ang PCC, totoo lang, para ma-fulfill yung requirements ng mga fighter na mga pwedeng dalhin doon. Oo. Ito nga, Tapos yung rules din natin yan din yung isa pa, di ba? Yung rule set natin, binase natin yon sa mga palaro nila na kung kasi yung mga rule set nila do, kaya yung ginawa niya rules, meron silang gustong makita. May gusto silang makitang show. Kaya ganun ang rules nila. Isa doon din binase natin, nalalabas yung gusto makita ng mga international scout natin, nila, international matchmaker nila na mapalabas. Kita mga, ang dami na promise, ang dami na na-scout sa fighter natin, sa mga lumalaban sa atin. Ito nga, we have a comment here from Mark Delantar. Sabi niya, PCC made MMA accessible sa mga fighters na ng next generation. Ito yung reason why I decided to lend a hand. Ang sarap isipin na yung future world champion would say na PCC yung nagbigay sa kanya ng break. There we go. So, yun lang naman. I'm returning it to the community. Siyempre, gusto ko lumaki rin yung MMA dito sa Pilipinas. That's why I'm doing this, no? Wala naman ako kinikita eh. Alam nyo naman yan, guys. Wala naman ako kinikita. Lahat dito palabas. So, I just want to build another world champion. Yung kumbaga, paano ba, hindi ko nagawa, gusto ko mangyari sa iba. Hindi kasi, depende kasi, dalawa kasi yan eh. Yung hindi ko nagawa, gusto ko magawa ng iba. Or hindi ko nagawa, dapat hindi rin magawa ng iba. So, yung mindset ko is yung the first one. Gusto ko, hindi ko nakuha, gusto ko makuha ng iba. Yun lang naman, no? So, again, wala naman akong kinikita dito. Yun ang layo ng PCC is to build another world-class champion. Actually, yung mga bibig sabihin ni Joe talaga, yung mga hindi niya nagawa na maganda, ay magawa ng iba. Tapos yung mga mali ni Joe, wag nang daanan ng iba. Shortcut na sila. Dito na kayo sa tama kagad. Wag na kayo sa mali. Wag nyo nang daanan yung mali na pinagdaanan ko. Para mas mabilis yung nyo, di ba? Yung process. Process. Let's go to the comment section again. We have we have Jay. Hello, magandang gabi mga idol. Kita kids, PCC4. Ay, Jay. I love this guy. Napakabait kausap. Jay, lakarin mo na yung passport mo. If Jay Verdadero is watching, please, lakarin mo na yung passport. Libre mo ako kape sa PCC4. Thanks. Kuya Joe, sigawan mo po please, haha. Sige, tayo. I'll let you know. Pinagalit ka. Babalik tayo sa sinabi ko last week during our conversation na a leader's greatness is not measured by his power but by his ability to empower other people. Yan, yes. Correct. Tama yan, Mark. Yun lang naman. Speaking of empowering other people, I noticed, Joe, since the boom of
you, kasi dalawa yung ay, nakikita ko na reason eh. Since the boom of you being an international fighter and yung birth of PCC, I notice a lot of Filipino fighters are fighting outside the country. So I'm gonna ask you, as because I know you're a manager. What can you say about that as a manager? Ano ba yung masisay mo na dumadami yung fighters na Filipino fighters na lumalaban abroad? Well, first and foremost, natutuwa ako. Regardless, guys, don't get me wrong, regardless ako man yung manager o hindi, natutuwa ako. Ano ba naman makita tayo ng weekly na Pilipino lumalaban sa labas ng bansa carrying our flag? Nakakatuwa, di ba? Ako natutuwa ako. So regardless or what not, yung makuha, yung lumaban pa lang siya doon, i-represent yung flag ng Philippines, nakakatuwa. Di ba? Regardless kung ako man yung manager niya or kung ako yung laging daan niya or ibang manager siya dumaan, iba naman yung way niya, masaya, di ba? Yun lang naman, yun yung mentality ko, masaya. And then, yun lang, I'm very happy to see another fighter fighting outside of our country, representing our country. It's rather it's to be me, the way is me or the other people, other manager. Regardless, I'm very happy na may umaangat na Pilipino. What can you... Linggo-linggo ka may inabangan na papanoorin. Something. Ako yan, tomorrow, Rolando D is fighting. Di ba? Yes. Di ba? Parang masarap eh. Eh, masama kasi ibang Filipino is, no, ako lang dapat. Ako yung dapat na way niya. Diba? Ako lang dapat yung way neto. Dapat ako ganyan. Ako bida. Ako magaling. Sa akin kayo pumunta. It's like, very childish. Pag hindi kayo sa akin pumunta, sisiraan ko kayo. Magsusumbo ako sa ganyan. Napaka-childish. You know? Let's go way beyond that. Tapos na tayo. Wala na tayo sa high school, guys. Let's be honest. Let's face life. Let's be happy to other people's success na lang. Let's be happy. Yeah, I agree on that. Sarap kaya minsan maki-celebrate na lang. Masaya ka sa hindi ka nagtrabaho. Nakikicelebrate ka lang. Na-excite. Actually, pag may nananalo na Filipino International, na-excite ako mag-click ng share sa page ko. Oo, di ba? Masaya ka na lang. Diba? That's you talking as a fan, right? As a fan, ang saya eh, na, uy, bukas may lalaban na si ganito lalaban, no? Dahil kung nasarap eh. I don't see the why hate needs to be there or jealousy. Ito kasi kala nila ganun kadali pagka lumalabang ka. Siguro nakikita lang nila sa post si Joe yung masasaya na. Pero di nila nakikita yung pinagdadaanan namin doon na hindi masaya. Alam na mga fighter yan. Kapwa fighter, kapwa lumalaban sa international, nakakaalam yan. Kung ano yung pinagdadaanan doon na hindi nyo nakikita. Diba? Na psychologically, emotionally, pinagdadaanan lalo ng fighter pag sa cutweight. Yes. Alam nyo, nagpe-fiesta na sa pagkain, di ba? May mahal kwento ka dyan, Joe, about yung cutweight mo sa Russia. Diba? Yung masaya. Sorry. Grabe. Diba? Pero, sa lahat ng na guest ko dito na fighter, active or inactive, lahat 100% sinasabi nila yung cut weight, sabi Jack, yung cut weight ang pinakamahirap. It's not the training, it's not the fight, yung cut weight talaga. Yun. We have comments here from si Joe. Sabi niya, they didn't know kaya rin lumalaban si Kuya Joe sa international para di naman sa mga fighter na kagaya ko. Para magkaroon pa ng maraming connection at maraming bigyan ng break. Kagaya na nga lang ng kada laban niya, may slot din siya ibang there. Yes. Ayan.
Yan din. Tama, tama. Another one from Jansen Talagtad. Di kasi sila fighter, kaya di nila alam yung pakiramdam. Yes, I agree on that. Di ko alam kung And fighter sila guys ha. Ako di ko alam kung fighter sila hindi. Pero siguro, if they're Hindi, fighter, pero alam ano, nila yung pakiramdam. di, pero, Pag di naman may, sila fighter, syempre of course, di mo alam yung pakiramdam. Di mo, kaya mm, mabilis tayo magsalita. yes. So, Oo, yun tama. lang naman yun. Another pero one ano, from Mark. Madalas yung mga basher ng Filipino fighters are the ones na ayaw ng CAP. Yeah. The softies and the weaklings. Tama, Mark. Tama, tama. Oo. I agree on that. pero Grabe ano, to. ma-share ko lang kaya talagang napansin ko, yan, siguro Joe, napansin mo rin yan na kaya talaga masabi ko yung combat sports sa ating mga Pilipino, oo, halos maiyak na tayo sa catweight mga Pilipino, pero pagka nakita mo ibang lahi, pagka nag-catweight, grabe mga itsura nila talaga. Ayan, Oo. naman, ni Joe, sa atin, hirap na hirap din tayo, Pinoy. Pero pag nakasabay mo na sa sauna yung mga ibang lahi, ginagawa para na, tapos mga pagdadaanan na nila, magkakwentuhan na paano yung catweight nila, mga ganyan paano yung design na nangyayari sa kanila, talagang hirap na hirap yung katawan nila. Sa atin, baka masabi natin, parang thankful pa ako sa katawan ko bilang Pilipino, mas maano pala ako. Yung reaction ko sa catweight, mas maganda. Di tulad sila yung mga reaction nila sa yung mga lahi nila, yung reaction ng catweight sa katawan nila. Talagang Mm. doon mo nasasabi talaga tayo as Pilipino talaga, talagang para sa combat sports tayo talaga eh. Dahil kahit sa catweight na ganun, baga nga, lumalamang tayo sa Oo. catweight sa ibang lahi. Mm. At sabihin mo yung may teknolohiya. May mga teknolohiya na sila eh. Guys, ito lang, Teknolohiya. ma-share ko lang nakasabay namin ni Coach JL sa sauna si Claudio Rivero and then si Wow. Raulian Pavalyan. Si Raulian Pavalyan, former number 10th rank sa UFC flyweight. Nakalaban pa niya si Sugar O'Malley. Oh, nice. And Oo. then hindi ko naman nakailangan sabihin sino si Rivero, si Claudio Rivero. Kilala naman to sa UFC. Kahit sila guys, sobrang hirap sa pagka-cutweight. And then Mm. kinakat nila 35 pounds below. 35 pounds below kayong mag-cut. Isipin nyo, literal na umiiyak sila doon sa sauna. Grabe. Sobra. Sobrang hirap. Iba, kahit UFC level pala. Yan ang sinasabi ko mga experience na hindi ko kayang bayaran. Makasama mo sa sauna or mag-cutweight si Claudio Rivero, si Raulian Pavalyan. Tapos nagkakashare kayo ng mga technique din, di ba? Tapos sinesera nila ako ng technique na ako ituturo ko rin sa mga bata na mga future MMA fighter. Yan, dyan pumapasok yung salitang hindi ka kasi fighter kaya hindi mo alam na yung nararanasan nila. Oo. Katulad dyan, yung may technique sila doon na, Joe, para hindi masyadong masakit sa catweight, ganito gagawin mo. Wow. Diba, Coach That's Jerry? priceless. Oo. Priceless. Lalo na kasi doon, wow, effective yun na. yung Nagkakat negative. ako, tapos relax yung katawan ko. Nagkakat Oo. ako, pero relax yung utak ko. Grabe, no? Parang kakaiba yun. Negative 1 doon. Sa negative 1 doon, negative 2. Meron sila sa atin nakikita na parang, coach, yung ganyan technique nyo para yan sa mga tropical country. Sa mga mainit. Si Claudio Rivero, diba, Coach Jel, kahit hindi kami nagkakaintindihan ng language, yung turo niya, yung catweight mo, hindi ubra sa ganitong malamig. Oo, mabibigla Grabe, kayo. sa Minsan talaga mabibigla no? Mabibigla kayo pag ganyan. Nakakatuwa. Wow. Kaya nga excited ako lumaban, regardless kung mahina o malakas Ako rin yan. May ganun connection din, no? Oo. Kasi sila rin, masaya sa international. Sila as UFC fighter, tumataas din tingin nila sa'yo na yung kalaban nito, quality rin. No? May know-how din, Mindset ng mga UFC na yung kalaban niya, halimaw din. Diba? Mas may share din naman tayo, Joe, di ba? May share din tayo, pero sa yun, sa mga striking ni Joe, iba pa rin talaga striking natin Pilipino, kasi nasabi ko, yung talaga natin. Bread and butter. Wala napansin ko, Joe, kung sila sa grappling nila, wala silang tapon na setup, tayo wala tayong tapon na bato. Yung jump pa lang natin tulog na, tipong ganun. Sila may mga tapon silang may mga tapon sila pang setup lang na suntok eh. Sa atin pang setup pa lang, pagka nakalimutan mo kumagat, tulog ka na eh.
Gano'n yung mga gano'n na nagugulat din sila, puwede palang gano'n. Speaking of striking, since ito, wait, before we get to that, ito muna. Direct Dan Villegas. Welcome back, brothers join JL. There we go. May question tayo dito from Mark Delantar. So, we were talking about Filipino striking. Ito, may question siya. Sabi niya, question out of the topic. Sabi niya, Pacquiao versus Barrios. Your thoughts? Pacquiao versus Barrios. May edad na kasi yung para sa akin, I really hope manalo si Manny Pacquiao, pero seeing him to fight at this age, last time kasi nakita ko yung laban niya against the Korean or Japanese. Nakalimutan ko ano yun. Pero Korean. hindi na siya yung same Pacquiao. Diba kung marunong ka kung fighter ka, kung marunong ka tumingin ng mga suntok, alam mo talagang narak talaga siya ng ilang beses eh. And then that guy has hunger for kill, yung Koreano. I really hope na this time nakapag-ensayo na si champ natin Manny Pacquiao for this fight. He have prepared well. And I hope na sana makuha pa rin niya yung pick na dating Pacquiao na nakikita natin. Well, there you go, Mark. That's Joe's thoughts on Pacquiao versus Barrios. So when I confirmed for this promotion last week, There we go. guys, they were so picky. Parang no? I noticed parang nawala na yung dating snap ng suntok ni Pacquiao, no? But, that's just my opinion on that. Pero ano yan sana para magkaroon lang ba ng other side. Pagdating naman kay Pacquiao, ako naman, depende talaga kung anong mangyayari sa laban. Kasi alam niyo yung may psychological effect din sa loob ng cage. May psychological effect din yan. Kung yun, kasi ganito lang yan, Joe, isipin mo kunwari. Minsan, parang ito naranasan natin to kay si Mukaib. Di ba? Parang may ganun din na effect yun Kahit alam mo malakas ka, magaling ka, pero pagka bigling kaharap mo Manny Pacquiao 8 division champion. Kahit sabi mo ako yung champion na bata, parang, tapos makatigam ako ng unang suntok na malakas ka, parang, may psychological na, kung yun ang sa akin yun ang lamang ni Pacquiao doon, yun ang pwede niyang gamitin doon. Tipong, anuhan niya kagad, parang paramdam niya kagad sa bata na ikaw yung malakas, ikaw yung mabilis, pero ako parang 8 division champion, mas matalino ko sa laban, mas veterano. Experience. Alam ko yung ginagalaw mo. Alam mo yung tipo maka-counter lang ng 3, 2, magdadalawang isip yun Kasi ako parang ano natin kay Joe do sa sabi niya kay Mukaib. Siyempre iba yun di ba? Kahit si Joe, alam ko, palaban, biglang kaharap mo, ito yung Mukaib Ito yung nasa UFC, yung magaling talaga. Di ba? Pero naunang 2 bato ni Joe na sipa. Doon nagka-confidence si Joe na, mukha tao lang din pala to, di ba? Spaghetti din pala tuhod dito. Pero di ba, ikaw, Joe, pakiramdam mo nun, di ba? Yung unang tindig mo, di ba? Siyempre, Mukaib pa rin yun, di ba? May ganun ka di ba? Na parang yung psychological mo. Pero yun ang dapat ni Pacquiao. Yun yung lamang niya dun. Na dapat yun yung maalagaan nila ni Coach Freddy. Magamit yung psychological effect na yung kay yung psychological aspect na yung sa kalaban nila kay Barrios. Na alam ni Barrios ito yung nagpaluwa ng mata ni suntok na ito yung nagpaluwa ng mata ni isang malaki rin. Nakalaban niya, Pacquiao. Was he one of the Mexicans? Hindi. Na parang features din ni Barrios. So yun dapat sirain nila ulo na para pag suntok shit, ganito yung nagpaluwa ng mata. Hindi na ako pwede tumanggap ng 2 ganito. May malang mapapaganon siya. Asama sa laro yun Mind games Sisirain yung game plan mo. That makes sense, Coach JL. Kasi meron talagang ganun na yung pangalang sa MMA, yung makakalaban mo, let's say, yung makakalaban ni Coach JL, yung dating nakalaban ni
ni Jansen, ganyan. Parang merong ganong factor, di ba? Na parang, uy, may ganito yan, may ganyan yan. Masabi ni Mark Delantar si Margarito. Yep. Yun, si Margarito Ayun, yun, tama. Margarito. Diba? Isipin mo yung gano'n. So, yun. Dahil ako yung yan, lumaban nung kami nila Joaquim Mukaib, yun yung naano ko talaga eh. Pero at least at the early round, naano namin yun. Baga nga, na-counter kagad namin yun. Dalawa sipa lang yun, kahit mismo si Mukaib. Alam niya sa sarili. Hindi pala basta-basta lang yung kalabang ko rin. Hindi pwede yung mga gusto kong iniisip ko na pusuntok-suntok yung goal to, strike ko, hindi pala. So, seryoso yung laro. Bigla siya nag-iba na, alam niya na, yan, kaya nag-ground siya, ganun, di ba? Yun yung ano ko kay Pacquiao. Kailangan mag-ano niya yung ano. Kasi end of the day, minada tayo, just 46, mas matanda pa sa akin si Pacquiao. Di ba? Sabihin mo siya talaga yung, andun yung Pacquiao yun. Pero still, ang laki nung lalo na yung laro niya pang bata. Pang laro yung bata niya, hindi yung parang, kunwari, sino ba to? Parang kay Marquez, pwede yung laro ni Marquez pang matanda eh. Counter puncher na umaabang. Siya, susuntok na 10. Di ba? Maghihintay ka kung ano yung magpapatuloy sa'yo. Pwede ba yung ganun sa edad natin na ganun, di ba? Tinubukan ko na sparring kay Johnson, di ba mamatay na ako sa hingal? Hindi yan Johnson eh. Sa boxing, susuntok ka na sunod-sunod, di pwede yung MMA yan. Teka. Parang gusto ko na lang tumakbo sa loob ng ano. Diba? Grabe talaga. Comment from Michael Saison. Agreed, long-term over short-term. Shout out, Mike Saison. Another one from Coach Dan Villegas. Ito to. Not to mention, Barrios defeated you guys. Yung huling tumalo kay Pacman. Oh, okay. Yep. That's another factor there, Coach Dan. Direct Dan. Joe, this next question is for you. Let's talk about PCC4. Hey. Ano ba ang without giving too much? What can we expect? Ano ba ma-expect ng mga tao sa PCC4? Guys, this time nag-invest ako ng malaki. Nagdagdag pa ako ng medyo malaki sa fund ng PCC. Since galing ako Russia, and then nakakuha naman ako ng bonus. So, yung ginamit kong pera doon, in-invest ko na naman sa PCC. Then again, mas maganda siya this time and marami akong surprise this time. Nagdagdag talaga ako. May nakita kasi ako sa Russia eh. May nakita ko sa Russia na ang ganda. Ayoko na lang din sabihin, pero kinopya ko. So, any hints kung ano to? May maganda dun sa palaro na yun na something, tapos nilagay ko naman siya dito. Ganun ako eh. For me to experience one thing, I need to go there. So, pumunta ako ng One, pumunta ako ng Brave, punta UAE, punta akong Russia. Tapos may nakikita akong maganda sa kanila. So, ilalagay ko dito. And then, I think, PCC4 na tayo, di ba, right? Yep. I think, kailangan na magkaroon ng champion, no? What do you think? What? I think we need to build champions. Sige. Yeah, that's gonna be an exciting... Without giving too much, that's it. Kailangan ka-think ko talaga. What do you think, Jack? Kailangan na ba natin magkaroon ng champions? Ito, my point on that one is, meron na kasi technically meron na tayong roster of fighters sa PCC. From PCC 1 to PCC 3, medyo madami na sila na ito sa PCC to fighter na to ganyan. So, and yung roster natin talagang meron tayong pwedeng i-match na mga individuals. So yeah, I think championship. Ito, exciting to ako. I don't know what this is, everybody. But I'm excited sa if you decide na magkaroon ng champion. Ano ba to? Anong weight division just in case? Flyweight, bantamweight, featherweight. The main three, okay. So, yun, tatlo. Yun lang naman kinukuha sa Southeast Asia. Okay. Ano ba? Wala ba strawweight sa international?
Guys, huge announcement pala. Tatanggalin ko na yung strawweight. Tatanggalin ko na Okay. kasi no purpose eh. Ang goal ng PCC is maging platform mo siya sa international. So, going to international, wala naman strawweight. So, what's the purpose of you fighting strawweight sa isang MMA promotion? No? Okay. Yeah, that makes sense. Okay. PCC force waving. Bisi Marco, baka pwede ako lumaban ulit sa PCC 52 na. Senior level. Senior level, Mark. Gawi Diba? ka, Mark. Announcer Talaga. versus announcer. Oo. Kami pala, ano? Gawi. Tournament. Oo. Any upcoming events that people should know about? Joe, Ano, sorry? any upcoming events na dapat malaman ng mga tao? Anything? Announce ko na ba dito? Yeah, PCC 4. And then PCC. next month walang PCC, pero sa July siya. Hmm. Pero mas magandang PCC to. And then, anyway, next month may dalawang Pilipino na lalaban. Ayoko na lang muna pangalanan sino, makikita nyo na lang. So, may dalawang Filipino na lalaban. Isa sa around Russia part. And then, isang Middle East part. Ganon. Wow. Sino-sino kaya ang mga blind item na ito? Next month, lalaban si Reden. Yes. I've seen his posts. He signed up a contract. Yes. Lalaban si Right, Reden, di ba? Sa Mm. Good luck with that, Reden. Yo, Sir Clifford. Ayun, si Reden, laking PCC din, no? Nakadalang laban sa PCC. Sir Clifford, how are you? Thank you sa support sa PCC. Talaga si Coach JL. Sir Mark Delantar ba yan? Saka si Uncle Jack na lang. Grabe ka, bro. Joe, anything you wanna talk about here since we have a bit of time? So, sa pagiging fighter ko, abangan nyo I'm planning to fight around September or October. Before the year, November siguro, before the year end. Gusto ko lumaban ng isa pa. So, and then create new deals. Ganun naman ako lumaban eh. Hindi lang ako basta lumalaban, I create deal. Nakikipag-deal ako. Kahit na ganito bayad nila, ganito deal ko. Yun lang naman yun. And then, sa fighting, maraming kinakanta sa akin yung ayoko magsabi ko anong MMA promotion to, pero maraming kinakanta sila sa promotion ko. So, gusto nila kumuha ng mga fighter sa promotion ko. So, that's why I need to be aggressive dito sa PCC. And as a manager yun and then as a promoter, expect more, no? Pagagandahin ko, dadamihan na natin yung bouts, increase natin from 8 bouts per event, gagawin natin 10 bouts per event. Gagawa na rin tayo ng local champion natin, no? And then of course, partnering up with other promotion as well. Yan lang naman. Speaking of that, Joe, may na-skip akong question from Mark Delantar ito. Are you open for sponsors sa mga susunod na PCC? Depends, Mark, what kind of sponsor is that? As much as possible kasi I want PCC to be like basketball and whatsoever. So I strictly against alcohol, betting. So this two is like in-offer nila, just to share you, malaking pera in-offer sa akin ngayon ng betting to enter this platform. I declined. It's against my core values kasi yun. Something to do with my core value. Personal ko. Again, it's my personal opinion. And then I am happy na respect naman nila nung sinabi kong ayoko, thank you for being interesting na magsusupport kayo pero sponsoring, pero I need to decline kasi ganito.
And then them being professional, okay, thank you. Hindi naman nila ako para siraan pa sa iba, pumunta sila sa ganito, mag-iiyak sila doon. So they're very professional naman na sinabi kong no. And then itong alcohol, of course. May lumapit sa akin isang alcohol brand. Gusto nila mag-sponsor ng ganito, ganyan. So to answer Mark's question, it depends what kind of sponsor is that. Kung supplement ba to sa mga fighter, then I'm very happy, no? Kung pagkain ba sa mga fighter. Sana mga whey protein ganyan So yun kasi 'di ba? We have an image that we wanna we have an image that we wanna keep up, and that's gonna stay there forever. So yun lang. Joe, thank you for being here. So very quick lang, I want to thank to all people na sumusuporta sa akin sa PCC and everyone. Sa'yo, Jack, kay Sir Clifford, kay JL, sa grupo ni Justin Jones Matoto. You guys been supporting me. Mark Delantar, Direk Dan Villegas, Dr. Kit Rodil, JL Tolentino, to my Vice President, Johnson Talantad. Thank you so much guys sa pag-support nyo sa akin. Konti lang sumusuport sa akin, but I know you guys are loyal. Kenong Laurio. So solid kayo sa akin, then I'll be solid to you. As I progress in life, sisiguraduhin ko sabay-sabay tayo angat. Yun lang naman. Thank you so much. So as of right now kasi I'm on nasa edad ako ng lumalaban pa ako sa karera eh. Kumbaga tumatakbo pa ako. Not on the fighting level but personal life. I am nagtatry ako maging pilot, no? And then hopefully makuha, and then araw-araw akong may ginagawa pang programming aside from that, manager, promotion, student. So nandun pa ako sa phase ng buhay ko na hindi ko pa kayo mabawian. And I'm really happy na you guys are helping me na makaangat sa buhay. So once na nakaangat ako sa buhay, I'm definitely hindi ko kayo kakalimutan. Sasabay ko kayo sa pag-angat. Wow. That's thank you very much, Joe. And nandito lang kami na circle mo. We're just here behind you and we're gonna follow you. Basta wag lang sa malalim na tubig, ha? Joke lang. Marunong ako lumangoy. Ako hindi. Well, talaga? Nag-swimming tayo. Ito lang, Nag-swimming lesson ako, pero hindi ako marunong mag-swimming. Oh. Well, sige, sabay. Kapit-kapit na lang tayo. All right. Joe, thank you so much for being here. I know you're a very busy person, to be here in my show. Lalo ngayon, weekend pa. So thank you so much. I hope ma-invite ulit kita. Anything you wanna say before we go? Thank you so much. Babalik na ako sa pag-aaral. Right after this, kailangan sumakod ng mga siguro 5 modules pa. Wow, so, grabe talaga. Exam kasi ako this coming Wednesday, no? So, matindi yun. Tapos sabay pa yung trabaho mamaya, workload. So, ganyan lang naman. Sa bahay lang naman ako all day. Hindi na kasi ako ganun ka-focus sa fighting. So, to keep myself thinking about fighting, kailangan kong gumawa ng ibang way. Well, there you go. Good luck. Good luck and God bless you, Joe. Thank you so much and have a good night. Thank you. Bye-bye. Well, there we go. That was Joe Vincent So and his newfound gate para sa mga fighters here in the Philippines. What an exciting prospect and opportunities await the Philippine MMA and the wider combat sports in the Philippines. I hope everybody supports the larger MMA community and combat sports in the Philippines, not just in Manila, but in other parts of the Philippines too. So, with that being said, I hope you have a good night, good day, good afternoon, good noon, wherever you are in the world. Loati. Jensen, see you tomorrow.